Ayan, magandang araw po, no? Eto, mga kababayan, ano po ang masasabi niyo dito sa naging pahayag ni Pulong Duterte o ni Paulo Duterte, mga kababayan? Ayan, ayan, nakikita niyo po, mga kababayan, di ba araw ng kalayaan, araw ng Independence Day ngayon, mga kababayan? Bakit ganito ang pahayag ng isang mga nasa gobyerno? Diba? Ito sabi niya, simple lang ang salita. Siya ay kinidnap ng isang administrasyon, hindi kumikilala sa due process at hindi nirerespeto ang sistema ng hustisya. Hindi dapat sinabi mo yan sa mga biktima ng AGK dahil sila ang nag-file at sampa ng kaso 2017 pa, hindi si Pangulong Bongbong Marcos. Silang nagsampa ng kaso sa ICC at dapat sinabi mo yan kay Antonio Trillanes. 'Di ba? Hindi naman si Bibi man nagsampa eh. O ano pong makokomento niyo dito? Na ngayong araw ng Independence Day, sasabihin ng isang politiko o isang nasa gobyerno ganyan, na sana'y pahalagahan natin ang ating mga kababayan, ang ating mga bayani na nakipagdigma para lang maging malaya tayo. 'Di ba? Para lang maging malaya tayo sa bansa natin. 'Di ba dapat pahalagahan natin 'yon? Dahil kung hindi dahil sa kanila, hindi tayo maging malaya. Ngayon, ba't ganito yung komento ni Pulong Duterte? May due process yun. Ang paghuli sa kanya, hindi siya kinidnap. Kusang sumama. Nakita nyo naman, sumakay ng eroplano. Hindi naman hinila-hila para sumakay ng eroplano. Anong kinidnap dun? Diba? Sinasabi na lang nila laging kinidnap. Pero ang totoo, may due process ang paghuli at pagdala dun sa ICC. Ngayon, sasabihin niya to sa araw mismo ng Independence Day, araw ng kalayaan. 'Di ba? Hindi ba niya naisip itong ating mga kababayan na nagbuwis ng buhay para maging malaya tayo? Dugo at pawis, no? Ang inalay para lang maging malaya ka. Ngayon, eto sasabihin mo, bakit bayani ba siya? Bayani ba yung pumatay, kumitil ng mga buhay ng mga Pilipino? Yung ba yung mabayani? Yung bayani, yung ipinagtatanggol at pinaglalaban ang bansa natin sa mga dayuhan na magtatangkang sakupin ng bansa natin. Hindi yung pumatay ng kapwa Pilipino. Ito po mga kababayan, ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan naman natin ang kanyang talumpati. Pakinggan natin ang kanyang mensahe. Hingin niyo to, guys. Magandang araw po sa ating lahat. Yan Pakinggan mo, Pulong Duterte. Yan 127 taon ang nakalipas na nang itinaas ang ating bandila sa Kawit, Cavite. Ayan. Pulong, makinig ka. Ang araw na yon, maraming buhay ang naialay, pamilyang nagkawalay, at kinabukasang nasira, makamit lamang ang kasarinlan. Hindi ata alam ni Pulong yan, Mr. President. Sina Jose Rizal, Andres Bonifacio, Apolinario Mabini, Padre Gomez, Padre Burgos, Padre Zamora, Graciano Lopez Haena, Emilio Aguinaldo, Melchora Aquino, at libo-libo bayaning Pilipino na hindi napapangalanan. Sila ang mga Pilipinong nag-alay ng pawis, dugo at pangarap upang makamtan natin ang kalayaang ating tinatamasa. Hindi po alam ni Pulong yan, Mr. President. Sa kanilang sakripisyo,
unti-unting umusbong ang Republika ng Pilipinas. Ngunit sa batang edad ng kasaysayan ng ating bansa, hinarap natin ang hamon ng digmaang pandaigdig, ang krisis sa langis, ang globalisasyon. Sa harap ng lahat ng mga hamon na ito, unti-unting lumakas at naging isang ang ating bansa. Pinagtibay ng apoy, ng sakripisyo at ng luha. Ngayon, malaya nating na ipapahayag ang ating saloobin nang walang kinakatakutan at malayang nagagawa ang naisin na walang iniiwasan. Yes. Dahil sa bagong Pilipinas, hindi kasalanan ang pagbibigay ng opinyon. At lalong hindi mali ang kritisismo. Huwag lang fake news kasi mali yun. Di ba naghanap yung fake news? Buti ngayon wala na. Tuloy. Pagkos ito ang nagbibigay buhay at kinang sa ating demokrasya. Ngunit, ang kalayaan at ang demokrasya, tulad ng pag-ibig sa tinubuang lupa, kailangang inaalagaan, binabantayan at ipinaglalaban. Alam ba Dahil yung ang totoong kalaban ng kalayaan ay ang pagiging manhid. Manhid sa hinain ng taong bayan, manhid sa kalagayan ng ating kapwa. Nako, mukhang tatamaan na naman si kapatid mo dito ang BP Manhid. Manhid sa sigaw ng taong bayan, diba? Manhid, puro lakad, walang trabaho. Tuloy. Manhid sa kapakanan ng ating bansa. Nako. Tayong mga kagawad ng pamahalaan, mga tagapagmana ng kalayaan, huwag nating sayangin ang pagkakataon at tiwalang ipinagkaloob sa atin. Pananagutan, yan ang sigaw ng sambayanan. Naku, alam ba yun, Mula sa sirang tulay, kalsada, mahal na pagkain, kakulangan ng kuryente, ang nais ng taong bayan ay tunay na pagkilos at na pagserbisyo. Ang solusyon ay ang pagpapaginhawa ng buhay ng bawat isa. Bilisan ang pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Yes, Taasan ang tama. kalidad ng serbisyo at iwasto ang ating pagkukulang. Tama. Pananagutan natin hindi lang ang mga umaabuso sa tungkulin, maging ang mga nagkukulang sa paglilingkod. Yan Dahil na. mas madadama ng Pilipino ang kalayaan kung may pagkain sa hapag, may maayos na transportasyon, may gamot para sa mga may sakit, at may dignidad ang bawat manggagawa. Yan. Ganyan ang aming presidente. At talagang ginagawa niya yan. Yung mga DDS, siyempre hindi nila nakikita. Kasi siyempre galit sila. Pero kung titingnan nila, makikita niya. Lahat na sinasabi ng ating Pangulo, ginagawa niya. Loy. At sa mga kapwa kong Pilipino, patuloy natin ipaglaban ang ating kasarinlan. Huwag nating kakalimutan na ang kalayaan ay hindi binibigay. If we look at what is happening around the world today, freedom is fleeting. Dito makikita nyo, wala siyang binabasa. Yung sinasabi niya, galing talaga sa puso niya. Kita niya, dire-diretso yung salita. Walang binabasa. Tuloy. Fake news and misinformation, Yan, yung mga herd fake news. mentality can erase our way of life, our culture, our value system that we hold so dear. Ang mga kasinungalingan, walang hangganan. Mga balitang walang katotohanan at maling impormasyon. Yan, nako, Ito DDS, yari na ang kayo. mga salot sa ating kalayaan. Yan, tama. Nakakalungkot din na may ilan din sa ating mga kababayan ay pinipilit ang maling paniniwala Nako. para sa interes ng iba at hindi para sa kapakanan ng ating mga kababayan Pilipino. Yes, tama. Mga Maging DDS, papanuri ano na. tayo lagi. Alamin natin ang totoo. Labanan ang mga kasinungalingan. Piliin natin maging tapat kahit walang nakakakita. Yes. Piliin, lalo na kung may nagkakamali. Piliin natin ang pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba. Let us honor this day not just by remembering the sacrifices of our forefathers. We must live with the same courage and love of country. For freedom is not just something that we inherit, but a right that we must protect
every single day. Hmm. Kaya ngayong araw, habang ipinagdiriwang natin ang ating kalayaan, lalo natin paigtingin ang pagmamahal at paglilingkod sa ating minamahal na Pilipinas. Nasa ating kamay ang kapangyarihan na bumuo ng bagong Pilipinas na maaari nating ipamana sa ating mga anak at sa kanilang mga anak. Yes. Maraming tama. salamat. Ayan, narinig nyo? Oh, yan ang presidente namin. Grabe, di ba? Oh, ngayon, ang sinabi ni Pulong, anong kinalaman doon? Sa araw ng kalayaan, yung sinabi yung kinidnap yung tatay niya. Mga kababayan, kinidnap ba talaga? O nasa tamang paghuli? Di ba? Kita nyo naman, sumakay ng eroplano. Anong kinidnap doon? Di ba? Hindi naman hinila-hila yun eh. Lagi nilang narrative kinidnap. Yan ang lagi nilang sinasabi. Yan ang pinapalabas nila. Pero ang totoo, hindi po kinidnap. Talagang may kaso sa ICC. 2017 pa. At ngayon lang kay PBBM na process ng ICC at nakipagtulungan sa Interpol. Hindi ho kasalanan ni PBBM. Kahit yung tatay ang nagsasabi, kung huliin man siya ng ICC, hindi yung kasalanan ni PBBM, kundi kasalanan niya. Diba? Yun. Maraming salamat po at Happy Independence Day. Malaya tayong lahat. Maraming salamat.